Sa Japan, may isang alamat tungkol sa nilalang na ang kagandahan ay kasing labis ng panganib ng kapangyarihan nito. Isang espiritu na maaaring maging mismong anyo ng katapatan o ang tagapagbalangkas ng pinakamarahas na pagtataksil. Hindi sila basta mga yokai lamang, niganap na mapagkandiling mga Diyos. Sila ang kitsune, ang mahiwaga at mapanlikhang mga mistikong sorong hapon. Upang maunawaan sila, kailangang talikdan ng isang tao ang kanluraning pagtingin sa mabuti at masama at pumasok sa mundong ang pag-ibig ay maaaring maging pinakaganap na ilusyon at ang karunungan ay maaaring ipanganak mula sa panlilinlang. Sila ang patunay na ang pinakamagagandang bagay ay kadalasang pinakamasidhing mailap at pinakapuno ng panganib. Kapag iniisip ang isang kitsune, ang larawang madalas unang sumasagi sa isip ay hindi isang hayop, kundi isang babaeng may kagandahang higit sa likas. Isang figurang may marikit na tindig, may mga matang nagtataglay ng sinaunang mga lihim, at may ngiting maaaring mangako ng paraiso o kapahamakan. Ito ang pinakakaraniwan niyang maskara, ang pinakamakapangyarihan niyang kasangkapan. Ngunit sa likod ng mukhang taong iyon ay naroroon ang isang sinauna at mahiwagang kalikasan, na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nahahayag sa kanyang mukha, kundi sa kanyang mga buntot. Nagsisimula ang kitsune sa buhay na may iisang buntot, ngunit sa bawat siglong lumilipas, habang lumalago ang kanyang karunungan at kapangyarihang mahika, maaaring sumibol ang isang bagong buntot. Ito ang sukatan ng kanyang edad, lakas at kapangyarihan. Pagdating sa tanda ng 1,000 taon, tumatayo siya sa rurok ng kanyang kapangyarihan at may 9 na buntot, nagiging Kyubi no Kitsune. Isang nilalang na halos makadiyos ang lakas, na ang balahibo ay maaaring kumislap sa makalangit na puti o ginto. Sinasabi na sa yugtong ito ay nakakamit niya ang ganap na pagkaalam, na kayang makita at marinig ang lahat ng nangyayari sa mundo. Gayunman, ang napakalaking kapangyarihang ito ay dumadaloy sa 2 magkaibang agos na naghahati sa lahi ng kitsune sa 2 magkatunggaling pangkat. Sa isang panig ay ang Zenko, ang mabubuting soro. Sila ang makalangit na mga lingkod ng Diyosang Shinto na si Inari Okami, ang Diyosa ng bigas, pagkamabunga at kasaganaan. Ang Zenko ang mga tagapagbantay ng mapulang kahel na mga tarangkahang torii, mga banal na mensaherong nagdadala ng mabuting kapalaran, masaganang ani, at pag-iingat sa matatapat na pamilya. Karaniwang inilalarawan na may dalisay na puting balahibo, kinakatawan nila ang mapagkalinga at mapagprotekta na panig ng alamat. Sa kabilang dulo ng saklaw ay nagkukubli ang Yako, ang mailap na mga soro, na kilala rin bilang Nogitsune. Wala silang pinaglilingkurang banal na Panginoon at kumikilos ayon sa sarili nilang kapritsyo. Sila ay mga mapanlinlang, mga akit, at mga salamangkero ng ilusyon. Kung ang isang Zenko ay maaaring gumabay sa iyo palabas ng naliligaw na kagubatan, ang isang Yako naman ay mas malamang na lumikha ng ilusyon ng isang marangyang palasyo sa gitna ng kawalan, para magising ka kinabukasan sa isang maputik na latian, hubad sa iyong mga gamit at sa iyong dangal. Sila ang pinagmumulan ng mas madidilim na mga kwento, ng pagpasok ng espiritu at ng pagkabaliw. Magkasama, binubuo ng 2 pangkat na ito ang masalimuot na lipunan ng mga soro. Ngunit saan nagmula ang nakabibighaning nilalang na ito? Ang salitang kitsune mismo ay may makatang pinagmulan. Isang alamat ang nagsasalaysay tungkol sa isang maharlikang nagngangalang Ono na nagpakasal sa babaeng pangarap niya. Masaya silang namuhay at nagkaanak. Ngunit isang araw, inatake ng isang aso ang asawa ni Ono at sa kanyang matinding takot, ibinunyag niya ang tunay niyang anyong soro at tumakas papasok sa kagubatan. Wasak ang loob, sumigaw si Ono sa kanya, "Kitsune!" na maaring isalin bilang, "Halika, matulog!" Tuwing gabi, bumabalik siya bilang babae sa kanyang mga bisig. At tuwing umaga, umaalis bilang soro. Kaya't sinasaklaw ng pangalan ang dobleng likas ng nilalang, ang hayop at ang mangingibig, ang mailap at ang sibilisado. Ang ugnayan niya sa banal sa pamamagitan ni Inari ang nagpatatag sa kanyang lugar sa espiritual na hanay ng mga banal na nilalang sa Japan.
Ang mga Soro, na nakikitang nangangaso ng mga peste sa mga palayan, ay naging likas na tagapagtanggol ng ikinabubuhay ng mga tao. At ang pagmamasid na ito sa kalikasan ay namukadkad bilang isang malalim at nagtatagal na paniniwalang espiritual. Ang pinakakilalang kakayahan ng kitsune ay ang henge, ang sining ng pagpapalit anyo. Kaya nilang magbago hindi lamang bilang magagandang babae, kundi bilang mga lalaki, mga matatanda, o maging mga bagay na walang buhay, upang dayain ang mga hindi nag-iingat. Sila ang sukdulang mga maestro ng ilusyon, na kayang humabi ng buong mga tanawin mula sa wala. Kaya ng kitsune na gawing mukhang mga baryang ginto ang isang dakot na tuyong dahon o gawing waring marangyang mansyon ang isang abandonadong kubo. Ang kanilang lumulutang na apoy, ang kitsunebi, ay mga apoy na wari multo na kaya nilang iluwa o itaas sa isang pitik ng kanilang mga buntot, mga mahiwagang ilaw na umaakit sa mga manlalakbay, tungo sa kapahamakan o nagliliwanag ng mga lihim na daan. Ngunit marahil ang pinakanakakatakot nilang kapangyarihan ay ang kitsunetsuki, ang pagpasok ng Soro sa katawan. Kayang salakayin ng isang yako ang katawan at isip ng isang mortal, madalas ay isang batang babae. Pinipilit siyang kumilos ng pabago-bago, magsalita ng mga di kilalang wika o mabuhay lamang sa pritong tokwa, ang paboritong pagkain ng mga Soro. Ang pagpapaalis ng masamang espiritu ay madalas na tanging paraan upang mapalaya ang mga kabataang babae mula sa gayong mga espiritong sumasanib. Isang masalimuot na ritual na karaniwang isinasagawa sa mga dambana ni Inari. Sa pag-asang isang banal na sorong ipinadala ng Diyosang si Inari ang magpapalayas sa kanyang mailap na kamag-anak. Walang kwentong mas nagpapakita ng dalawang mukha ng kitsune kaysa sa mga alamat ng kanilang pinakamasinsing pakikipag-ugnayan sa sangkatauhan. Isa rito ang salaysay ni Kuzunoha, ang pinakakilala sa mabubuting asawang Soro. Sinasabi ng alamat na si Abeno Yasuna, isang maharlika, ay nagligtas ng isang magandang puting Soro mula sa isang mangangaso. Di naglaon, nakilala niya at inibig ang isang kaibig-ibig na babaeng nagngangalang Kuzunoha. Nagpakasal sila at nagkaroon ng anak na lalaki, si Seimei. Pagkalipas ng mga taon, habang nalingat si Kuzunoha, nasilayan ng kanyang anak ang dulo ng kanyang buntot na Soro na sumisilip mula sa kanyang kasuotan. Nang mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan, napilitan siyang bumalik sa kanyang tahanan sa kagubatan. Ngunit bago siya umalis, nag-iwan siya ng isang nakaaantig na tulang pamamaalam na ipinangakong maaari siyang dalawin ng kanyang asawa at anak. Lumaki ang kanyang anak upang maging pinakadakilang onmyoji sa kasaysayan ng Japan, si Abeno Seimei. At ang kanyang pambihirang kapangyarihang mistiko ay tuwirang pamana mula sa kanyang inang kitsune. Sa alamat na ito, siya ang kitsune sa kanyang pinakamarangal na papel, ang tapat na mangingibig, ang mapagkalingang ina, na ang dugong higit sa likas ay nagpapala sa kanyang angkan. Ngunit sa bawat kwento ng pag-ibig, may kwento rin ng sindak, at wala nang mas nakapangingilabot kaysa sa alamat ni Tamamo no Mae. Hindi siya karaniwang kitsune. Siya ay isang kyubi no kitsune, na may kapangyarihang di masukat at kasamaan na di maarok. Kumalat ang kanyang alamat sa buong Asya. Sa China, siya si Daji, ang konsubinang nagdala sa dinastiyang Xiang sa pagkawasak. Sa India, naghasik siya ng kaguluhan at pagwasak. Sa wakas, dumating siya sa Japan bilang pinakamaganda at pinakamatalinong kortesana sa hukuman ni Emperador Konoe. Nagdusa ang emperador sa isang malubhang karamdaman at unti-unting nauupos ang lakas ng kanyang buhay sa bawat araw. Ang astrologo ng hukuman, isang inapo ni Seimei mismo at maestro ng onmyodo, ay ginamit ang kanyang mga sining at natuklasan ang katotohanan. Ang minamahal ng emperador ay ang siyam na buntot na Soro, na sinisipsip ang kanyang buhay upang palakasin ang sariling kapangyarihan. Nang maalis ang kanyang takip, ibinunyag ni Tamamo no Mae ang tunay niyang anyo at tumakas. Isang hukbo ang ipinadala upang habulin siya. At matapos ang isang epikong labanan, sa wakas ay natalo siya.
Ngunit napakatindi ng kanyang puot, kaya kahit sa kamatayan, ang kanyang espiritu ay sumanib sa isang batong bulkaniko na lumikha ng Sesyo-seki, ang bato ng pagpatay na naglalabas ng nakalalasong mga gas at pumapatay sa anumang nilalang na lumalapit. Ipinakikita ng dalawang alamat na ito ang dalawang dulo ng pag-iral ng kitsune. Ang isa ay ang pangako ng pag-ibig na lampas sa karaniwan. Ang isa pa ay ang katiyakan ng ganap na pagwasak. At doon tayo dinadala sa pinakaubod at pinakamapanganib na katangian ng kitsune. Ang kanyang mapanlinlang na likas. Ang mga nilalang tulad ng tengo ay tinutukoy ng pagmamataas. Ang kitsune ay tinutukoy ng pagkamay dalawang mukha. Ang makatagpo ng isa ay parang paghagis ng barya. Maaaring isang mapagkalingang espiritu ang kaharap mo na magdadala ng swerte o isang demonyo na sisipsip sa iyong kaluluwa. Hindi kailanman malinaw ang katotohanan at ang kawalang katiyakan ang ubod ng kanyang kapangyarihan. Sa kasalukuyan, mas masigla kaysa kailanman ang pamana ng kitsune. Sila ay mga bituin ng kulturang popular. Sa Naruto, nakikita natin ang mapanira at sa huli mapagligtas na kapangyarihan ng siyam na buntot, si Kurama. Sa Pokemon, ang Vulpix at Ninetales ay tuwirang pagpupugay sa alamat. Sa mga larong tulad ng Ghost of Tsushima, ang pagsunod sa mga Zoro ay humahantong sa mga nakatagong dambana, isang alingawngaw ng kanilang papel bilang mga espiritual na gabay. At sa mga larong Sonic, naroon ang karakter na si Tails, isang Zorong may dalawang buntot, isang malinaw na pagtango sa kanyang mitikong mga kamag-anak na maraming buntot. Sa Japan, nananatili pa rin ang paniniwala sa kitsune sa mga banayad na paraan. Ang pariralang kitsune no yomeiri o kasal ng Zoro ay ginagamit upang ilarawan ang pag-ulan habang maaraw, isang pangyayaring itinuturing na tanda ng kasal ng kitsune. Libu-libong mga rebulto ng Zoro ang patuloy na nagbabantay sa mga dambana ni Inari na nagsisilbing tagapamagitan sa pagitan ng mundo, ng tao at ng mundo ng mga Diyos. At dahil sa lahat ng dahilang ito, nananatiling pinakakaakit-akit sa mga nilalang ng Japan, ang kitsune. Siya ay puwersa ng kalikasan, ang mismong pagsasakatawan ng talino at katusuhan. Isang banal na tagapangalaga na maaaring maging nakamamatay na panganib. Isang sagisag ng pag-ibig na nagtuturo sa atin tungkol sa ilusyon. Ipinapaloob nila ang mapangakit na ganda ng kalikasan at ang nakatagong panganib nito at ipinapaalala sa atin na ang mga puso ng tao at ng Zoro ay nagtatago ng malalalim na lihim na ang pagtitiwala ay isang sugal at na ang pag-ibig kung minsan ang pinakamakapangyarihan at pinakamapanganib na mahika sa lahat.